Ito ang Balitang Kadete. Balitang tapat at maaasahan, boses ng kabataan. Para sa balitang aming tinututukan, ngayon. Magandang araw, ako si Cadet Imagat Leami Wenceslao ROTC First Class mula sa University of Southeastern Philippines sa ROTC Unit. At ito ang Balitang Kadete. Kamakailan lamang matagumpay na nakilahok ang 11th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army sa isinagawang simultaneous tree growing activity sa Barangay Eden, Tagorano, Bato, Toril District at sa Barangay Bukana, Icolan, Davao City. Ang programang ito ay bahagi ng A Million Trees Project ng Philippine Army na naglalayong isulong ang pangangalaga sa kalikasan at suportahan ang mga reforestation efforts sa buong bansa. Kasama sa aktibidad ng ating mga military officials na pinangunahan ni Colonel Haberto, mga reservist personnel, barangay officials, barangay tanod, at mga residente ng barangay Tagorano. Kasama din ang kawal at lista, ang Davao City Police Office, 6th Judge Advocate General Service, mga ROTC Cadet at maging si Miss Philippines Earth 2024 na nagpakita ng suporta sa advokasiyang ito. At narito ang ilang panayam mula sa mga pangunahing kalahok ng ating aktibidad. So at ngayon kasama natin ang ating Miss Philippines Earth. Ma'am, magandang umaga. So ma'am, ano po ang iyong naging inspirasyon sa pagsuporta sa environmental sustainability programs tulad ng tree growing activity na ito? So mabuhay at madayaw sa inyong lahat. Once again, my name is Ira Mel Inutan Alfeche, your reigning Miss Philippines Earth 2024. At ang naging inspirasyon ko po sa activity na ito ay ang ating future generations. Gusto ko po kung ano ang nakikita at natatama natin ngayon sa ating kinaiyahan ay yun din ang matatama ng ating future generations. Sana itong small movement na ginawa namin ay magkaroon ng ripple effect of change at maka-inspire kami ng ibang tao na gumawa din ng ganong the same thing like planting trees, segregations of garbages, just simple things just to help our Mother Earth, enable for us to create a brighter future for our future generations. So, ano din po ang inyong mensahe sa mga kabataan upang mahikayat silang mas maging aktibo sa environmental conservation? Ang mensahe ko sa mga kabataan, kagaya ko, ay to become an inspiration towards the other kabataan din, to preserve and conserve our Mother Earth by simply volunteering environmental activities enable for us to achieve a peaceful, unified, and a wonderful home to live in. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Sir, gaano po kahalaga ang ganitong uri ng proyekto sa ating komunidad? Suppose sa amin dito sa barangay, importante ito yan sa amin kasi protection ito sa baha at tubig. At the same time, may tanim tayo na mga fruit trees is para naman din sa sunod na henerasyon. Makapera sila at the same time, yung medyo init na lugar, matulungan natin na may malamig na siya sa sitwasyon ngayon. Na hindi na, at saka yung baha natin, makontrol talaga sa bawat pagtanim na natin ng kahoy. Thank you so much. Thank you. So kasama natin ngayon ang isa sa ating mga kadete. Magandang umaga. So ano yung pakiramdam na maging bahagi ng isang aktibidad na may malaking epekto sa ating kapaligiran? Isa itong napakalaking oportunidad na mapabilang sa ganitong aktibidad na kung saan hindi lamang ako nakakatulong sa ating kalikasan, kundi nakakatulong din ako sa ating mga kababayan na kung saan mapaibsan ang problema natin sa iba't ibang sakuna na pumapasok dito sa ating bansa. At bilang isang kadete, isa sa mga sinumpaang katungkulan natin ay ang pagiging disiplinado, hindi lamang sa pagkakawang gawa, kundi mahalin ang ating bayan, ang ating kalikasan, ang ating inang bayan. Maraming salamat. At ngayon kasama natin ang Group Commander ng 11th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army na si Colonel Josue M. Caberto, Military Intelligence General Staff Corps, Philippine Army. Sir, magandang umaga, sir. Magandang umaga. So, sir, ano po ang layunin ng 11 RCDJ sa pagsuporta sa Million Trees Project ng Philippine Army? Itong ginawa nating tree planting at tree growing activities ngayong araw na to. This is a region-wide simultaneous tree growing activities. Hindi lang dito sa area ng Davao City na meron tayong 4 na sites dito na tinaniman. Meron din tayo sa Davao del Sur, sa Davao Occidental,
sa Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao del Norte. So ang ano natin dito is kung kaya natin, no? Pinagsisikapan natin with the DENR, or the DA, na makapag-produce sila ng ating itatanim. We are in a way na gusto natin makapagtanim ng 10 puno, no? 10 seedlings ng ating para ito'y magiging kahoy. Para ito'y isang tulong natin at this is our answer, no? Doon sa panawagan ng ating Philippine Army na makapagtanim ng 1 million na puno. So, tuloy-tuloy ito na activity natin all throughout the years. At ang nakikita ko dito is ang kabataan, the ROTC cadets, no, ay isa sila sa mga katulong natin, katuwang natin para makita din nila, para mapahalagahan nila kung ano ang ating kalikasan, kung ano ang importansya ng pagtatanim ng puno para sa ating kalikasan. At saka itong mga kababayan ko, lalo na sa Davao region, ako'y nananawagan. Makiisa kayo sa amin. Andito kami. Kasama namin yung buong team ng 11 RCDG, ROTC cadets, at ang ating laang kawal, ang ating mga reservists dito sa Davao region. Tulong-tulong tayo para maibalik natin yung dating kagandahan ng Davao region. Alam natin na marami ng sakuna related to yung pagbaha dito sa area. Kaya itong ginagawa natin is isa ito para ma-solve natin, kung di man totally ma-resolve natin ang problema sa pagbaha, at least makatulong tayo para sa ating kalikasan. Magandang umaga. Thank you so much, sir. Sa kabila ng mabilis na urbanisasyon, mahalagang mapanatili natin ang ating likas na yaman. Ang aktibidad na ito ay patunay na sa sama-samang pagkilos, kaya nating protektahan at pagyamanin ang ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa muli, ako si Cadet Imagat Layami Wenceslao ROTC First Class mula sa University of Southeastern Philippines ROTC Unit. At ito ang Balitang Kadete. Maraming salamat. Ito ang Balitang Kadete. Balitang tapat at maaasahan, boses ng kabataan. Para sa balitang aming tinututukan, ngayon